Green barley, yung scientific name niya, Hordeum vulgare. So yung barley grass, kapag fully grown siya, nagkakaroon siya ng mga grains. So yung grains niya, ganito po ang itsura. Yan. So parang gano'n, no? Yung nandun sa gilid. Yung grains niya, ginagawa po yung harina. Para gawing tinapay, ginagamit din yung grains ng barley paggawa ng beer. So, kaya yung iba, pagka napuntahan yung guest nyo or yung client nyo sila yung barley, kadalasan sasabihin niya, parang narinig ko na yan. So, kasi nga, dahil ginagamit yung barley sa beer, sa paggawa ng beer. So, kaya medyo familiar sila. Ngayon, ang laman po ng bote, hindi po yung grains. Ang laman po ng ating produkto, yung grass. So, ang ginawa, nakapanood dito sa labas, meron yung AGP, pinaplay doon, nandun yung process na dinaanan ng barley natin. Ginus siya, hinarvest, ginus, tapos ginawang powder. Spray dry, ginawang powder. Pero sa ibang bansa, pagka nabili mo yung barley grass, ginuser, ilalagay sa shot glass or sa baso, pwede mo nang inumin. Pwede mo nang inumin. Kaya po siguro, sobrang tagal na ng barley. Anong araw pa, mga Roman gladiators ang tawag sa kanila Hordearii. Latin name for barley eaters. Sobrang tagal na, 8,000 BC, ginagamit na rin yung barley. Pero bakit 2006 lang dumating yung barley sa Pilipinas nung hindi masyadong sumikat? Probably dahil po doon sa lasa. Siyempre, kapag ginus yung damo, lasa, damo pa rin. Hindi naman tayo kabayo, hindi naman tayo kampi. Hindi masarap sa atin yung lasang damo. So ngayon, pinag-isipang mabuti ng health wealth, ng mga may-ari ng health wealth, kung paano bang gagawin. Sayang, napakaganda ng product, kaso, mukhang hindi bibenta sa mga Pilipino. Dahil nga masama yung kanyang lasa. So naisip nila yung mga prutas. Yung mga prutas, tropical fruits, mga pineapple, banana, apple, oranges, pwede rin i-juice, di ba? At kapag na-juice na siya, pwede rin gawing powder. So ngayon, nung parehong powder niya yung barley grass, at yung mga prutas, pinaghalo na nila. Pinagsama, yun na po ang laman itong bote natin yan. So mamaya, meron tayong free taste. Para sa mga hindi pa nakakatikim, matitikman nyo na. Pag inamoy nyo, medyo may damo pa rin siya, pero yung lasa na, more on pineapple. So dahil 8,000 BC, 8,000 BC ginagamit na siya. Sa Bible po, 37 times binanggit ang barley. 37 times, ganun karami. Isa doon, ito, pinakasikat. John 6, verses 9 to 14, feeding of the 5,000. Nagpakain si Jesus Christ ng 5,000 tao gamit yung 2 isda at 5 tinapay. Yung 5 tinapay po doon, gawa sa barley. Ngayon, sabi doon, there is a lad here was 5 barley loaves and 2 fish. Kaya susunod, 2 Kings naman, sabi doon, get some barley meal, throw it in the pot, and kill the poison. Kanina, ginamit na tinapay. Ngayon, ginamit na pang-neutralize ng poison. Pangatlo, Deuteronomy, ginamit na lugar. Diba sabi doon, for the Lord God is bringing you into a good land, a land of wheat and barley. So, iba-iba yung gamit ng barley sa Bible, hindi lang sa pagkain. So, marami pa. Pwede nyo i-research sa internet. Pwede rin kayo humingi ito sa mga invite sa inyo. Meron tayong kopya nung 37 times. Then ito naman po si Dr. Hagiwara, Yoshihide Hagiwara. Isa siyang Japanese pharmacologist. So isa siya sa may pinakamalaking pharmaceutical company sa Japan noong araw. So in short, gumagawa siya ng gamot. Dahil nag-iimbento sila ng mga gamot, na-expose sila na kasama yung yung mga employees niya. Na-expose sila sa mercury. So yung mercury, yun yung nasa dulo ng thermometer.